mahaba-haba na nga rin ang pahinga natin. At kung na-miss nyo nga ang mga kaganapan natin, mas lalo naman ako. At dahil dyan, ano pa bang hinihintay natin? Kada na? Halata nga na hindi na tayo updated dahil tingnan nyo naman malapit na silang matapos sa pagre-repair nitong bangka ni Yuyu Dungdung. Sila nga rin ang nagtutulungan para matapos to. Bukod dyan ay sinusulit nga naming nandito si Yuyu Marlon dahil siya nga ang maalam sa pagpapanday dahil baka nga next month ay babalik na siya ng Subic at nagpaparamdam na nga itong amihan season. Siguradong makikipagpatentero na naman nga sa panahon ang mga mangingisda natin. Kaya naman mas okay na yung mapaghandaan, siguraduhing matibay na itong mga bangka para makipagsabayan sa naglalakihang mga alon. Dahil hindi pa nga makakalaot sila Papang kaya naman pumunta muna kami dito sa bukid. Sa daan pa nga lang ay halata na ang pinsalang dala ni Christine. Karamihan nga sa nabuwal dito ay ang mga tanim na saging. Sayang nga dahil ang iba ay mura pa ang bunga. Malaking kawalan na nga rin to para sa mga farmers natin. Buti na nga lang rin karamihan sa kanila ay insured ang mga pananim na may makukuhang maliit na halaga pag ganitong nadaanan ng kalamidad ang mga pananim nila. Maya-maya nga ay saktong nakasalubong namin itong si Kuya Junior. Siya nga pala yung namamasada dito ng habal-habal ni Papang. Dahil galing nga siya ng baryo ay tinatanong nga namin kung nandoon sina Tatay Dungo o yung kaibigan nila Papang. Dahil ang sadya nga namin dito ay tumulong sa pagpapalid o blower yata kung tawagin ng iba, yung ihiwalay yung tahip sa palay. Pasensya na nga lang talaga dahil tapos na silang nag-ani, hindi ko pa rin kayo na-update. At tulad sa ibang lugar ay hindi nga rin ganun kaganda ang ani nila ngayon dahil bukod sa panahon ay idagdag pa nga itong pananalasa ng mga insekto. At kahit hindi nga sulit ang paghihirap nila ay nagpapasalamat pa rin sila na meron kahit papano. Kagandahan lang no sa mga nakaranas ng hirap. Sila yung mga taong marunong mag-appreciate at magpasalamat sa munting biyayang natanggap. Mukha lang hindi nadaanan ng bagyo dahil ang linis na nitong kalsada. Para sa kaalaman natin ay mga kababaihan nga raw ang mga nagtulungan para malinis to. Ganun dapat nagtutulungan, hindi yung nagtutulungang magsiraan at magchismisan. At eto, ipapakita ko na nga rin sa inyo ang palayan. Buti na lang talaga tapos na silang mag-ani bago dumaan ang bagyo. Pero sa kasamaang palad, limitado na nga ang pagtatanim natin dito. Dahil bali-balita ay magtatayo nga dito ng paaralan. Wala tayong magagawa dahil hindi naman sa ating lupa to. Kapalaran nga naman kung sino pa yung mga porsigido, sila pa yung mga sinasawing palad. Hindi talaga sa lahat ng oras ay aayon sa atin ang panahon. Pero di bale, basta maganda ang intensyon natin sa buhay at alam mong wala kang tinatapakang tao, balang araw masasabi mong mas maganda pala ang plano niya para sa'yo. At narito na nga tayo sa munting baryo ng Amantakop. Simple, payak at tahimik nga lang ang pamumuhay nila dito. Pero sa mga tulad kong nagkakaedad na, alam kong mas pipiliin nyo pa ring manirahan sa ganito kapayapang lugar na kung ikaw ay laking probinsya at mismo na ang baryo nyo. Sign na to para magbakasyon. Bonus na nga lang na maayos ang kalsada. Kahit saan ka lumingon ay napakaganda ng view. Katamaran na lang talaga kung hindi ka gaganahang maglagalag. Charot! Nandito na nga pala tayo sa bahay nila Tatay Dungo. Abutan pa nga natin dito sa labas si Mean. Samantalang wala nga raw si Tatay dito. Nasa kalubinan nila. Maglulukad o mangongopra. Mainit naman kaming sinalubong ni Nanay Nena. Gabi pa nga lang raw ay tinapos na nila ang pagpapalid. At eto na nga ang lahat ng humay, 17 kasako. Wow! Pagkatapos magkwentuhan ay naggayak na nga rin kami para pumunta dito sa taniman nila Mamang at kumustahin ang mga saging. At salamat naman dahil isang puno nga lang ng saging ang natumba. Dahil na nga rin siguro nasa paanan ng bundok at hindi ganun kapabor sa hangin. May mangilan-ngilan na rin naman na kamoteng kahoy na natumba, lalo na yung mga nasa taas. At ayan, nagsimula na nga maglinis si Papang ng kasagingan. Tatanggalin lang naman yung mga tuyong dahon habang si Mamang ay nangunguha naman ng mga gaway o gabi dito dahil sa malalaki na nga ang laman, yung iba ay nabubulok na at masasayang nga lang raw kung hindi kukunin. Dahil sa natumba na nga rin itong tubo, kaya naman kinuha na lang ni Mamang. Naalala ko tuloy nung kabataan ko na hindi talaga namin pinapalagpas ang mga tanim na tubo nila Lola, na yun na nga rin siguro ang dahilan kaya hindi kami nauubusan ng energy, na kahit walang pananghalian, tubo lang sapat na.
Dahil sa eto lang naman ang sadya namin dito, ayan at dahan-dahan na rin kaming bumaba. Tawang-tawa pa nga ako dito kay mamang dahil may nadaanan kaming nyog at bitbitin na nga rin daw namin dahil panggata na rin to. Nang nakauwi na kami ay inasikaso nga agad nila lola itong mga gaway dahil uulamin nga ito ngayon at gagawing laing ni mamang. Matutuwa nga kayo dito sa pamilya namin dahil pang all around. Kahit itong si Yaya Kenly ay yakang-yaka rin maging kargador. O siya, hanggang dito na nga lang muna. Nag-enjoy nga kami, sana kayo rin. Hanggang sa mga susunod na ganap. Salamat!